Ano nga bang magandang career dito sa Australia? Or nagpaplano ka bang mag-work or mamuhay sa Australia? Well, this video is for you. Disclaimer lang po, ang video pong ito ay para dun sa mga taong gustong mag-ibang bansa o gustong mag-Canada o mag-New Zealand o mag-Australia, yet short sila sa budget para maging international student. Ano nga ba magandang work? White collar job or blue collar job? Well, sa video ito, ipapakita ko sa inyo ano yung diferensya ng dalawa. And then, it's up for you to make a decision or it's up for you para magplano. And if you have the means to study here in Australia, then good. But if you don't have the means or you don't have the money para maging international student dito, then this video is for you. Naalala ko nung unang beses kaming dumating dito, nung first time namin magpunta sa bangko para mag-open ng account, isang Pilipina yung nag-assist sa amin or nag-assist ng mga requirements namin para makapag-open ng account. And then as she went through dun sa mga document namin, then nakita niya, bigla na lang siya napasabi, ba't ganun? Sabi niya, ba't aral kami ng 4 years course, nag-aral kami ng degree as an accountant, bakit ganun? Ba't ito lang yung pay namin? Ba't sa inyo ganito? So ako, napatahimik ako at napatingin ako sa kanya, sabi ko, hindi ko alam. So first time lang namin at wala akong ka-idea noong time na yon. So ginawa ko noon is, nagawa ko ng research, tinignan ko the next day, ano ba yung diferensya namin, ano ba yung diferensya nung nagtatrabaho sa white collar job at as a trade person. So nakita ko, may diferensya at minsan lumalampas pa or above pa dun sa mga nasa white collar job. So dun ko na-realize na yung mga skill pala dito sa Australia ay mas mataas ang pay nila kumpara sa mga white collar job. So if kayo, halimbawa kayo, may mga anak kayo na katatapos lang ng high school o katatapos lang ng college, ng senior high at medyo short kayo sa budget, try nyo, or kung gusto nyo silang mga ibang bansa o gusto nyo mga ibang bansa, try nyo mag-take ng skills or trade skills. Ano-ano ba yun? Paano ba yun? Or pwede kang mag-apply sa TESDA, pwede kang let's say, mag-inquire o mag-enroll ka ng trade skill. Pwede ba, ano-ano ba yun? Mga welder. Kung babae ka, pwede kang maging welder. Maganda rin yung mga pay ng welder dito sa Australia. Ngayon, kung lalaki ka, mas maganda, pwede kang mag-butcher o yung tagakatay ng meat. Or pwede kang welder, mekaniko, o electrician. Yan, mga in-demand na job dito sa Australia. And then, after matapos mo yung course na yon, pag natapos mo, kung gusto mo, magtrabaho ka local, kahit maliit lang ang sahod, importante makuha mo yung experience. Or kung gusto mo naman, international experience ka agad, try mo muna mag 1 year as apprentice sa Pilipinas or kahit maliit lang, kahit below minimum sahod, basta importante nakuha mo yung experience. And then, at the same time, try mo mag-apply sa Saudi kasi sa Saudi, mabilis ang hiring ng mga skilled doon, lalo na pag mekaniko ka, kahit wala ka gana experience, tatanggap ka agad doon sa Saudi. Pag nandun ka sa Saudi, let's say 3 years, 2 years, pwede ka na mag-apply or pwede ka nang mag-apply bilang isang skilled person dito sa Australia. Maraming mga headhunter dito sa Australia naghahanap ng skilled from Middle East, direkta na yun. Magkukontakan na lang kayo doon, magpa-process ka ng bet assess mo, yung skill certificate mo. Kasi doon sa tinatawag nilang or bago ka magsimula ng trabaho, kailangan certified ka as a skilled person. O, paano ba yun? Magkitay ka ng exam base ron sa skilled mo o ano yung kakayahan mo. Ngayon ang isa sa mga yung bet assess. So yun, mag-ipoprocess ka. Pag naipasa mo yun, magkakaroon ka ng lisensya or certificate or ticket bilang isang skilled person. Pagkatapos mo naman, madali na yun. Madali na, basta even nandun ka sa Middle East, pwede ka nang pumunta rito direct. Kung nasa Pilipinas ka naman, yun, papasok ka ng agency and then yun. Madali naman, basta may pasa mo lang yung Well, kung tatanungin nyo ako regarding sa bet assess o yung certificate o pag-apply ng certificate bilang skilled person, madali lang naman siya for as long as ginagawa mo yung trabaho na yun. Basta wag mo lang kalimutan habang
nagtatrabaho ka dun sa trade na yon is huwag mong i-keep mo palagi yung mga payslips mo, yung mga kung may mga videos ka dun sa ginagawa mo, i-keep mo yon as ilagay mo sa archive mo, sa history mo para pag nag-apply ka na, pwede mo yun ipakita sa employer at pag na-approve yung application mo, and then madali na yon. At marami ding hindi lahat ng nag-a-apply dito ay kailangan mo ng malaking pera or kailangan mo ng placement fee. Maraming mga agencies sa Pilipinas gaya ng ISD or yung profile, manpower, yun malis kami, marami silang mga walang bayad, ika nga. Nung umalis ako dito, nung mura doon, pumunta rito, wala akong binayaran. Ang binayaran ko lang yung pamasahe ko lang mapunta sa agency, yun na yun, pati medical, sinagot na ng employer lahat. So, yun nga, marami, in demand yan. Kahit ngayon, sa panahon na to, in demand ang mga trade person. Dito, kung asan ako naroroon sa Northwest Australia, sa Port Hedland, kahit na malaki na yung offer ng mekaniko, malalaki na yung mga ino-offer nila, short pa rin sa tao. Actually, right now, short pa rin kami, nag-hiring pa rin sila ng 7-person online para lang maging mekaniko, diesel fitter, ika nga. At hindi ko lang alam kung nag-work o kung yung company namin ngayon nangunguha ulit ng tao sa Pilipinas, but here naka-open yung application nila for a diesel mechanic here dito sa company namin. At hindi lang yung pati yung mga katabing company namin, medyo short din sila sa skill. Kahit napakalaki na yung offer kahit sobrang laki na yung offer na binibigay nila ron sa mga aplikante. Talagang short na short talaga sila sa trade person, ika nga. So yun guys, kung may plano kayo, yun lang yung mga pathways. Kuha lang kayo ng NC2 certification sa TESDA sa atin. Maraming mga school dyan, may public at may mga private schools na pwede kang mag-apply or pwede kang mga 6 months lang, pwede na siguro yun. And then, or may mga 6 months naman na trade, pag makuha mo yung qualification mo as NC2 din, yun nga, magkuha ka ng ng experience mo kahit sa Pilipinas or just 3 years experience, pwede ka na mag-apply ng BET Assess o yung certification as a trade skill. Pag naipasa mo yun, madali na lahat. And from then on, pwede ka na magpunta at mag-work dito. Hindi ka na mag-struggle para maging student, international student dito, which is kung titignan ko yung sa mga vlogs doon na medyo mahirap kasi kung magbabayad ka pa nung babayaran pa yung tuition fee mo, babayaran pa yung renta mo. So, working student ka, so meron limited lang yata ngayon, yung 20 hours lang yata per week yung allowed para sa mga international student. Unlike nung during COVID time, medyo mataas ang hours nila, pero ngayon alam ko 20 na lang yata. And then, yung show money nila, almost 24,000 Australian dollars ang show money mo para part yun na ma-approve yung student permit doon. So medyo nag-strict sila even sa Canada ngayon, medyo nagbago yung ruling nila sa student o international student. So guys, kung wala kayong means o wala kayong ways para maging international student, i-try nyo maging skilled person. And maganda yung offer bilang trade person. Now, meron akong mga meron akong mga gustong i-share sa inyo para magkaroon kayo ng perspective. Ano ba yung mga estimated salary ng mga trade person. Now here, ito yung ang minimum wage dito sa Australia is I think around 20 plus. Not really sure, but ito yung mga average salary ito yung average salary ng nurse dito. Okay? So ang nurse dito ay may annual average na 81,750 Australian dollars, or meron silang 45 hours per or $45 per hour. So magbabaris pa yan, may mga penalties pa yan sila. So kaya umabot sila ng ganun. Ang maximum nila is or ang minimum nila is 75,000 to 109,000 annual. Ngayon kung mga kung yung let's say mga accountant naman, ang accountant dito sa Australia ay may average na salary na 79,000 annual or 119,000 sa isang taon.
na salary. Nag-average sila ng $48.71 dollars per hour. So yun, kung halimbawa mga karpentero naman, hindi sila halos nagkakalayo. Ngayon yung karpentero may 68 to 98,000 annual yun. So, ang average sila is 40 per hour. Even though 20 plus lang yung minimum wage dito, pero pag mga skilled ka, mataas yung mataas yung hourly rate mo. Yung mga bank teller naman, meron silang $32 per hour. So mataas lang sila ng konti sa mga minimum wage. Yung range ng salary nila nag-range ng 62,730 to 64,000 annual salary range nila yan. So 62 to 65,000 roughly yung average niya. Tapos pag yung mga diesel auto electrician naman, titignan nyo, yung auto electrician dito nag-average sila ng 80,000 to 155,000 annual yun. So, yun nga, makikita nyo yung difference nila dun sa mga blue-collar job at yung white-collar job. So, kayo na mag-isip kung may balak kayong pumunta rito, maggawa kayo ng research nyo, ihasahin nyo yung skill na mapipili nyo. Make sure na consist dapat yung pag-aral or make sure na galingan nyo dun sa skill na mapipili nyo. Kasi pagdating ng panahon, when the time comes, talagang magagamit nyo yan. So yun lang guys. So kung may plano kayo, it's up to you to plan ahead. Ano bang maganda? Ano bang best way para makapag-Australia? Kung gusto nyo naman maging businessman someday, pwede naman yun. Pero yun nga, kung wala kayong kapital, di ba? Siyempre, mangailangan ka ng kapital. So ito rin yung magandang ways para makasave ka ng pangkapital mo, meron ka ng mga million sa bangko mo, then tsaka ka na mag-cut, and then pwede ka na mag-continue or pwede mo na i-continue yung business mo. Ito yung para sa akin in my own point of view, mas mabilis or mas mabilis kang earn ng malaki kung may mga future plans ka na maging businessman at sa ngayon wala kang pondo. I think pwede itong gawin mong pathway para maging success or ma-pursue mo yung business mo someday. At kung gusto mo naman, mamuhay kayo ng family mo rito, pwede mong dalhin yung pamilya mo dito at mamuhay dito. Pag permanent residency ka na, pagka skilled person ka, 2 to 3 years lang pwede ka na mag-apply ng permanent residency mo. In 4 years time, meron ka ng permanent residency, and after a year of being a permanent residency, pwede ka na mag-apply ng citizenship mo. So, yun mga advantage ng pagkatrabaho dito sa Australia. Ngayon, in terms of compare mo naman sa New Zealand or sa Canada as a trade person, I think mas maganda yung offer dito sa Australia. Kasi dito is may mga kaltas, siyempre sa tax, kaltas yun. Pero ang kagandahan dito is yung parang SSS mo, yung tawag namin superannuation. Unlike sa ibang country, hati kayo or kakaltasin sa sahod mo yung SSS mo. Pero dito, yung company magbibigay halos ng 10% or 11% yata ng sweldo mo. Katumbas pala ng sweldo mo, hindi pala sweldo mo. Katumbas ng sweldo mo, yun ang weekly na ipapasok nila sa superannuation mo, yung parang SSS. Makukuha mo lang yung superannuation na yon kung mag-retire ka na or magpo-for good ka sa Pilipinas, tsaka mo palang makukuha yung pera na yon. So makikita nyo guys, napakaganda yung oportunidad dito sa Australia. Kaya kung mayroon kayong plano or mayroon kayong gustong maging, well, try nyo na dito. So yun lang. So kung may mga question kayo o iba pang question regarding sa application dito, just mag-message lang kayo dun sa comments, magtanong na kayo, and later on i-open natin yun sa video or sa future na vlog natin. So yun lang guys. So kung may chance kayo, kung okay lang, pwede na kayo mag-subscribe tsaka mag-like. It's up to you. But my whole point of this video is para i-share sa inyo yung mga ways, okay? So para paano ba makarating dito. So yun lang, and thank you for listening kung nakaabot kayo sa part na to, and have a blessed day and a wonderful day.